We now have COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco joining us on the line this morning. Hi, Attorney Rex, and thank you for joining us here on Morning Matters. Good morning po, Ma'am Pauline, and to all the viewers of Morning Matters. Good morning po. Okay, Attorney Rex, show cause orders now being issued by the COMELEC. Can you tell us first about the nature of the violations nitong mga illegal campaign materials na pinost ng mga candidates at party list groups? Dalawa pong bagay yan. Una po, nagiging unlawful campaign materials kapag kapulampas sa sukat o kaya po yung material ay hindi po biodegradable, hindi recyclable. Second po, yung pong illegally posted campaign material inilagay sa mga poste, kawad ng kuryente, mga puno, public places at mga bagay po na hindi po dapat pinaglagyan. Dapat po kasi sa common poster areas lang nilalagay ang campaign materials o kaya po sa private property with the consent of the owners po. Attorney, meron po ba nga mga repeat offenders dun po sa mga inisyuan ng COMELEC ng show cause orders? Sa ngayon po, wala naman po kami nakikita dahil immediately po pagkatanggap nila, yun ang nakita po namin ay tinanggal kagad nila yung pong mga illegal or unlawfully posted campaign materials. Sunod naman po, tinatanggap na rin po namin ang kanilang mga explanation doon sa show cause orders why they shouldn't be charged for violation of the Fair Elections Act, pati na rin po ng COMELEC resolution regarding the implementation of this. Pero Attorney, meron na po ba nga nagpadala ng kanilang mga response, ng kanilang mga explanation? At paano naman po kung yung explanation nila ay hindi naman daw sila naglagay niyan? Posible yung kalaban daw nila para nga na matarnish yung pangalan nila o kaya mabigyan sila ng show cause order ng violation? Tama po at may past incidences na rin po na ganyan at really possible po yan. Kaya nga po binibigyan po natin sila ng pagkakataon to present their pieces of evidence, to adduce testimonies at ang importante po kasi dito may due process. Ang pinakamaganda po kasi dito, agad-agad nagko-comply po sila, tinatanggal ang campaign materials at tumutugon po doon sa ating pinapadalang mga notices. Sa ngayon po, sa dami na po ng activities natin, ang ginagawa na po muna natin, instead na mag-focus kami sa Operation Baklas, ay pinapadala na lang po natin sila ng notices to remove within 3 days yung kanilang campaign materials. Kung sakali pong within 3 days hindi tinanggal, magkakaroon po ng presumption na sila yung naglagay talaga at nagbe-benefit sila sa paglalagay ng mga either unlawful or illegally posted campaign materials. Attorney Rex, halos lahat po ba ng mga report na nakukuha nyo ay galing po rin sa mga ordinary citizens, sa mga botante? Active naman po ba ang kanilang pagre-report pag may nakikita po silang illegal campaign material? Opo. Yung pagdating po sa public transportation, sabi po ng Supreme Court sa One United Transport Coalition, ay pinahihintulutan po yan dahil kahit yan po ay public transportation, kahit may certificate of convenience or public conveyance, nananatili po ng private in nature at may karapatan po sila na maglagay ng campaign materials dahil meron pong private ownership din yan. Ang importante lang po, kung maglalagay ng campaign materials, nasa sukat dapat ang ikakabit po. Okay, Attorney Rex, ilan naman po ang mga illegal campaign materials na natanggal naman po ng COMELEC since nagsimula ang campaign period noong Pebrero? Right now, ma'am, wala po akong datos dun sa bagay nito dahil ang pinagpapaklas po namin at ang pinagsesend po namin ng notices ay ang local, ang mga field offices po natin. Kaya nyo po, pag nakuha namin po ito, collated materials, lahat po ibibigay namin po sa inyo. Attorney, pagdating naman po doon sa mga balota, ilan na po ba ang naiprinta? Dahil ilang buwan na lang po, malapit na rin po ang midterm elections. I understand may mga ilang disqualification cases, pero hindi na rin po naman natatanggalin yung mga pangalan ng mga kandidato doon, di ba, Attorney? Tama po kayo, Ma'am Pauline, mananatili na po sila sa balota dahil napaka-imposible na po sa ngayon na magpalit ng bagong balota ang COMELEC. Umaabot na po tayo sa 56 million plus kaninang madaling araw at alam ko po any minute now ay mabibreak na natin yung 57 million mark. At inaasahan din po namin, Ma'am Pauline, na bago po matapos siguro yung ikatlo o ika-4 na linggo ng Marso, tapos na ang 71 million ballots. Ang titignan na lang po namin dyan ay patuloy yung verification dahil dapat bawat isang balota ay babasahin po ng ACM na intended para sa kanila at yung pong packaging and deployment. Kasunod na po yan. Alright, maraming salamat po for all those updates at babalikan po namin ulit kayo, Attorney. Kung may mga tanong pa po kami leading up to the midterm elections sa May. But for now, thank you so much, COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laudianco.